ng DOJ nang ilabas ho ng Timor-Leste ang desisyon sa apela ni Arnold Potebes. Sige nga. Ito pong sabi ng DOJ Secretary. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. There are maybe a million reasons for this. I don't know. Sir, you mentioned... Probably millions of reasons. Because they're a very immature society. The Philippines is very good at that. Ayon, hindi ba dyan? Mukhang ko ako'y taga Timor-Leste para masasaktan nga ako niyan. Mula siguro sa Oo. ordinaryong mamamayan, Yes. sabihin mo bang immature society, immature justice system, Oho. mula doon sa siguro bata hanggang matanda. At kahit na yung mga karaniwang tao ng Timor-Leste, hindi magiging maganda ang pagtanggap sa pahayag na yan. Kung halimbawa ang taga Timor-Leste naman magsabi, oy, ang kayong mga taga Pilipinas, Oo. masyadong immature ang justice system ninyo dyan. Bakit nyo isinuko Oo. sa ibayong dagat, sa mga dayuhan? Halimbawa, paano ko nagsigay ng ganung reaction sila, no? At nag-react sila dun sa kaso ni Pangulong Duterte. Aba, ako bilang isang mamamahayag, gagamitin ko pala tuntunang ito. Oo. Para sabi, oy, Timor-Leste, huwag kayo Huwag niyo nakikialam sa... pakialaman. Oo. Kung ganun ang mangyayari. Kanya-kanya, di ba? Oo. Nasundan pa yan dyan ng isa pang pahayag. This time, Department of Foreign Affairs naman. Ha? Nagbigay din sila ng ano. Oo. Ang sabi niya, we are disappointed that Timor-Leste has not shown enough trust in the Oo. delivery of justice in the Philippines. A founding member of the ASEAN, yung Pilipinas, Okay. which it seeks to join. Oh. And among the very first ASEAN members states to convey support for its aspiration to join the association. So parang gusto sabihin, may hinihingi kayong pabor sa amin eh. Gusto nyo maging miyembro ng ASEAN. Oo, kailangan mo ang tulong namin. So parang dapat ang desisyon niyo, pabor din sa amin. Ayun nga. Mukhang batay ka. Ang Kagawaran, ano po to? Hustisya pinag-uusapan natin dito, ha? Oo. At ito naman, Oo. Department of Foreign Affairs, diplomatic relation naman ito. Oho. Parang hindi rin maganda na parang bansa dahil meron silang Kahilingan sila na maging miyembro ng ASEAN. Ayan. Oho. At dahil dyan, hindi na ho nakapagpigil. Sabi ko sa inyo, may magre-react dito. Sumagot ang mga opisyales ng Timor-Leste, Nelson? Hindi lang basta-basta opisyal ito, Jen. Oho. Itong sumagot ay dating foreign minister ng Timor-Leste. At kasalukuyan, siya po ang permanent representative sa United Nations ng Timor-Leste. Aba. Oo. Hindi sila kapagbabuti yung mga taga Timor-Leste mismo ang ano ha. Sabi ni kagawaran ng katarungan ng Timor-Leste, ang hindi rin sumagot kundi ito ay ano. Ito na siya. At, Siyempre, hindi naman palagay ko iimik na yung judiciary. Hindi naman masyadong nagre-react yan, di ba? At saka yan ata parang retired justice din ata ng Timor-Leste, no? Naging ano din ito. Ang alam ko nakalagay doon sa matataas na naging mataas na opisyal ng Timor-Leste. Yes. Oho. Ang sabi niya, siya po ay sumulat ng isang artikulo na lathala sa Timor-Leste at meron ding English article. Ha? Okay. Ano ang kanyang sentimiento at reaksyon sa mga sinabi? Eto, pinili ko yung mga mahalaga. Ha? Okay. Oo. Eto, ang sabi niya tungkol sa judicial independence and the separation of powers. Dito meron kang dapat mapagtanto natin ito, ha? Oho. Lalo na ng Department of Justice eh. Ako knowing Secretary Boying Rimulya, well, ako personally alam ko matapang 'yan, pero kahit ito'y matapang, makatwiran ito at saka makatarungan ito. Pero para sabihin niya 'yan, Sec Boying, aywan ko lang ha. Parang sablay, ano? Medyo ako po bilang isang kaibigan niya, parang masasabi kong mapupuna ko sa bagay na ito. Kaya itong sinabi ang sumulat po nito ay si dating Foreign Minister Dionisio Babo Soares. Parang Pilipino lang Oo, Dionisio Suarez. Soares, oo. Taga Timor-Leste talaga yan? Taga Timor-Leste. Baka naman Pilipino yan. Okay. Ang kanyang isang inakda dito, ang kanyang tinalakay tungkol sa judicial independence. Ibig sabihin yung hukuman, dapat independent yan. Hindi mo papakialaman, di ba? So, teka lang, ang tinutukoy, baka naman may ibas ang tinutukoy. Ang tinutukoy pa yan ay mga naunang pahayag ni Secretary Remulla at saka ng Department ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Mismo.
Ayun. Baka naman kasi kakumamya At eh. saka mapapanggan natin. Nandito, sige. Sige. Tungkol sa judicial independence and the separation of power. Oho. The separation of powers is a cornerstone of democratic system, ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Mukhang dyan palang tinamaan na sila dyan eh. Oo nga. Di ba nung ipinipilit nila na ang judicial authority, competent judicial authority, DOJ, di ba? Marami nga napangiti Ayan, doon eh, no ha? ang sabi niya, judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Okay. In democracies, judicial independence is sacrosanct. Mataas yan. Oho. Allowing courts to adjudicate case based on laws and facts rather than political pressure. Hindi na pwede pinipressure yung judiciary, lalo na kung Oho. politika ang dahilan. Okay. Eto na. The Philippine government's apparent frustration. So talagang tinukoy Tinukoy. ang pamahalaan ng Pilipinas ay Yung kanilang yung hindi pagkagusto, Oo. desisyon Oo. with Timor-Leste's judiciary raises concerns about how Manila interprets this principle. ayun. Diba? Parang napaghahalata nga tayo. Parang hindi nyo alam yan. Parang- Yung independence ng judiciary Oho. at yung separation of powers. Ano sinabi ni Secretary Boying? Doon sa Justice? Immature. Immature. Oo. Parang gusto nyo sabihin, teka lang, parang Kayo ang yata, immature. kayo yata ang immature. Ayun nga. Oho. Ito pa. Oh. Does it view, patanong po ito, Oho. does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Oho. Ba, parang tinamaan na naman tayo dito dyan. Ayun, oho. Kasi yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, parang ganito eh, ha? Oho. Oo, does it view that judicial independence as subordinate to executive decisions? Sunod-sunuran ba ito sa pasan ng executive? Parang gano'n, no? Eto pa dyan, Oo. ha? Eto na yung tusok na tusok. Oho. Particularly Lalong-lalo na, in international cooperation cases. nako po, bullseye ang tawag dyan. Bullseye. Oho. Hindi lang sa kaso ni Tebes to Jen. Oo. Sa kaso din ng dating Pangulong Duterte. Oo. Parang may patama na, di ba? Totoo. Pwede ba yon na ang mamamayani executive decision sa halip na yung judiciary ninyo? Oho. Lalo na kung international cooperation cases? Kasi yung Department of Justice, ano yan eh, di ba? Executive Department yun eh. Yes. Hindi naman yung judiciary eh. Yes. Oh. Eto pa. If so, such a stance could undermine Nako. the foundational democratic principle of an impartial judiciary. Oho. Di ba? Kaya nga nakapiring yung babae dyan, may hawak ng timbangan. No? Yes. Impartial ka dapat Yes. talaga dyan. Pagka hindi sinunod ito, parang nabaliwala nga yung impartiality ng hukuman, di ba? Oho. Ito pang tanong niya. Ito pang sabi niya, it is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. Nadamay pa yung presidente dito. Di ba? Kailangan ba na ang influensya ng presidente sa mga judicial outcome? The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditioning judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. Parang mas matured nga sila. Kung ito mga pananaw nitong si Ginoong Dionisio Suarez. Yes. Oho. Eto pa Jen ang kanyang paliwanag. Parang masakit ang mga masakit ang mga tinuturan nitong- Masakit talaga. Oho. Lalo na kung guilty ka, di ba? Totoo. Eto pang sabi niya, Jen. Bakit dapat na manindigan ang Timor-Leste sa desisyon nila? Ayun, tungkol kay Tebes. Oo. Okay. oo. Eto. Adhering to their constitutional powers,
Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and the extradition request. Eto na, Jen, ha? Eto na sinasabi ko. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles. Regardless of external pressures. Ayun! So talagang nababanggit ho ang soberenya. Kapag ka sinuko mo ang soberenya ng isang demokrasya dahil nagpa-impluwensya ka sa external pressure, wala kang may pagmamalaking soberenya. Kaya pala sabi nga, Timor-Leste judicial system is not obliged to act according to another nation's expectation. Hindi sila obligado na sumunod sa atin. Kasi para bagang ine-expect ng Pilipinas, ang ine-expect namin mapapauwi yan eh. Kami ang mananaig dyan eh. Yes. Sabi ng Timor-Leste, ba't teka, wala kami pakialam sa inyo, ba't kami mapapapressure sa inyo? Sabi niya, pagka sumunod kami sa inyo, na-pressure nyo kami, isinusuko namin yung soberenya. Parehong-pareho dyan nung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpa-pressure tayo eh. Parang kung ako si Secretary Rimon, Para tayo sinasampal niyan, di ba? Parang hindi ako makakatingin ng mata sa mata niyan. No? So, Lalo na kung pupunta ka ng Timor-Leste, di ba? nakayuko akong humarap niyan pagka nagkaganon. At nabanggit din yung, parang tinatakot yung Timor-Leste na dahil gusto naming mag-join sa ASEAN, ayaw nyo kami parang haharangin nyo. Haharangin nyo kami sapagkat kayo founding chairman kayo ng ASEAN eh. Sabi ni Suarez, this alleged tactic raises ethical and diplomatic concern. ASEAN membership is predicated on mutual respect, Tama. non-interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts this principle and risks diminishing the spirit of regional unity. And then napuntusan pa tayo. Hindi naman nyo pa yung ASEAN? Parang ang dating niya ngayon, Nelson, kapag tayo tumutol dyan, nakita nyo na, di ba? Ginawa nyo talaga sa amin ito. Wala sa katarungan yan. Ibig sabihin, parang ang dating tuloy, nilay mo na yung baraha mo laban sa kanila, no? Yes. Di maobliga tayo. Sige na nga, payagan na namin kayo. Parang ganun tuloy yung mangyayari. Kasi pagka hinarang mo sila sa ASEAN, anong basihan mo? Dahil nandun sa kaso na hindi namin pinaburan? Di ba? Labag yan sa prinsipyo ng pagkakaisa. Nako. Eto pa, pinakahuli, concluding thoughts. Sige. Conclusion. That Philippines-Timor-Leste dispute over Tevez Jr.'s extradition touches on universal themes of justice, democracy, and diplomacy. It reminds us that judicial independence is integral to democracy. Nakita mo na. That sovereignty must be safeguarded. And the regional values such as ASEAN's must be upheld. Hindi pala talaga sila, immature. Nelson. Yes. Mukhang matured itong si Dionisio Suarez. Napakatibay nung kanyang pahayag. Kailangan, pagka-demokrasya ka, meron nga namang judicial independence. Kung may judicial independence ka, hindi ka pwedeng pakialaman ng external pressure, di ba? Pag bumigay ka doon, binabaliwala mo yung soberanya, isinusuko mo yung kasarilan mo. Totoo. Kasi katarungan ng bansa mo yan eh. Ang dating tuloy, parang isinuko mo sa ibang bansa. Yes, parang, sige, bahala kayo. Wala kaming, hindi na... Parang sasabihin, kung ginawa nyo kay Duterte yan, huwag nyo gawin sa amin. Huwag nyo kami pakialaman dito. Huwag nyo kami pakialaman. Judicial system namin ito eh. Yes. No? Eto pa, in navigating such cases, nations must tread carefully. Dapat maging maingat. Magpakaingat kanya kayo dyan. To ensure that political pressures do not compromise legal integrity. For Timor-Leste, acting by constitutional powers was not only the right course, but also a reaffirmation of its commitment to justice. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Di ba?
Para tayong pinagsasampal niyan dyan. Hindi Bigla pala naman. tayo. Parang si Secretary Boying. Hindi, ako bilang Di isang ba? mamamayang Pilipino, parang nahiya ako sa pangyayaring ito. Oo. Sa mga sinabi. Magalang yung kanyang pagkakasabi, pero may Yes. turok sa puso ito. Oo, at hindi ito, hindi... Kasi yung kay Secretary Mulya, alegasyon yun. Oo eh. Sinabi mong, anong pruweba mo? Di ba? Oo nga, oo. Na immature society. Oo. Tapos immature justice. Ito, yung kanya, factual yung binanggit niya eh. Tsaka may katalinuhan, ano? Di ba? Wala kang maibubutas. Hindi mo nga pwedeng basagin yung argumento na to eh. Kasi pag binasag mo to, ibig sabihin, hindi ka pala sang-ayon sa judicial independence. Ng as isang bansa. Oo, ng isang demokrasya. Ay, hindi. Mangyayari talaga sa Pilipinas, parang hindi nga talaga. Ayun ang nangyari. Ang sitwasyon. Ayun nga yung nangyari, di ba? Oho. Oo. Ayan lang po. Sabi ko na, hindi makakatulong yung mga pahayag na yan. Oho. Aywan ko lang. Sana sa part ng Secretary Boying, tignan natin kung papaano niyo po ito sasagutin. Ano ha? Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon. O kaya mag-apologize na lang sila. Mas mababaon ba? Makukumunay ba sila dyan? Naman, paano mo... Dyan, kasi kapag ang katotohanan, ang makikipaglaban ka at kay questionin mo, lalo ka lang mababaon, di ba? Para kang nasa komunin, habang nagagalaw ka, lumulubog na lumulubog, no? Well, so anong... Kung ako Secretary Boying, hindi ko na sagutin yan. Hindi Okay na lang. Palagi ko, dapat sabihin mo na lang, sorry po, nadala lang ako ng damdamin. Oho. Saka gustuhan ko talaga mapauwi sa Tebes. Di ba? Mas maganda dyan, magpakumbaba na lang kayo. Tanggapin yung pagkakamali. Ha? At saka ang balita ko, umaapil naman talaga sila eh. Umaapil eh. Di ba? Sa asal ba natin ito ay... Oo. Kaya nga tawag din appeal eh. Under appeal, sabi niya under appeal. Ang problema, binuli mo na agad. Paano mo appeal? Yun ang lumalabas. Di ba? At ngayon, hindi lang yan, Jen. Oo. Paano ngayon ang tingin naman ng iba pang miyembro ng ASEAN sa atin, di ba? Ayan. Yung Pilipinas. Hindi ba na pumangit ang imahe natin sa ASEAN? Di ba? Parang binubuli mo yung hindi pa nga miyembro eh. Diba? Una, doon sa tingin nila, tungkol kay Duterte, medyo, hindi ko alam kung pumangit. Oo. Dito sa issue naman ni Tebes, Dito. dito na, medyo, hindi ko alam kung... Oo nga, no? Diba? Kasi kung hindi sila nagsalita ng ganun, Jen, Oo. na sinabi mong immature yung day. Hindi nagpakadalos-dalos sa Secretary Boying, ano? Wala sanang ganitong issue, Oo. di ba? Kung ako yon, sasabihin ko lang, umaapila ho tayo. Umaasa tayo na sa darating na kasi ganyan naman ang batas di ba? Oo. Minsan po papabor sa kanila, minsan po papabor sa atin. Binigyan mo pa ng masamang, baka maraming kumita dito, sabi niya eh. Yun na nga, yun na nga. Pinapalutang pa nga nila. Ngayon, actually ito, meron lumutang dyan na ito daw negosyo ni Tebes ay inialok doon sa anak daw ng leader ng Timor-Leste na parang bagang sabi ay naging business partner pa raw nila. Alam mo dyan, kahit sabihin na natin yan for the sake of argument. Sabihin mo na lahat nung sinasabi mo totoo. Okay, pero hindi mo dapat sabihin. Ayun na nga. Di ba? Totoo. Kasi tinan mo, nabutasan ka. Lumaban ka na lang ng kung talaga ano. Paano gagawin mo ngayon dito? Anong mukhang ihaharap mo ngayon pagka ito nagme-member na sa ASEAN? Tapos nandun ka, Pilipinas, makakatutol ka ba? And then kapag tumutol ka dito, sasabihin nila, hindi, bitter ka lang eh. Kasi napuntusan ka ni Suarez eh. At kung ako naman halimbawa, siyempre, di ba, kung ako yung sabihin na kung ang nagsabi niya ni kamag-anak pa ni Digamo, siyempre yung outburst, baka maunawaan mo pa eh. Maunawa mo. Pero kung secretary ka ng Department of Yun na Justice, nga, hindi. At tapos sinundan pa ng Department of Foreign Affairs. Di ba? Na ito yung mga official statement to ng gobyerno dyan. Tama. Pagka nagsalita kayo, nagiging nagiging policy statement eh. Totoo. Hindi basta-basta nagsalita ka, parang personal opinion nyo, hindi yan. Ako, matataas na opisyal ng gobyerno kayo eh. Parang lahat yan, sakop mo lahat ng Department of DOJ, pati DFA, pag nagsalita, lalo na spokesperson, secretary, yan ang posisyon ng ahensya. Totoo. Baka kasi kako ang naiisip ni Secretary Boying nung piskal lang kinapagalitan siguro niya. Piskal sa Pilipinas, pwede na. Ayun yun. Kasi DOJ ka Ay, naman. Again, ako naniniwala ay Secretary Boying bilang sabi ko, Nason, personal nating kakilala, kaibigan yan. Pero dito sa puntong ito, sir, mukhang
pakamuni-munihin pa po natin. Ano ha? Tignan natin kung paano natin ito aayusin sa pagitan po ng Timor-Leste. Yun nga. Ano ha? At ito naman, Jen, na napasadahan ko lang. Una, siyempre, para makita natin yung parehong side, di ba? Oo. Pangalawa, dito ho natin nakikita, di ba, nagtataka yung iba eh. Bakit natin question yung soberenya dun sa kaso ni Duterte na ibinigay natin siya sa ICC? Okay. Eto malinaw dito eh. Di ba? Pinaliwanag niya na kapag kami, sabi nung Timor-Leste, Oo. ay bumigaw sa external pressure, isinusuko namin ng soberenya namin yung ating judicial independence. O, doon pumapasok yun eh. Di ba? Parang tinusok ng karayom ang puso Tusok ko. na- Pagkatusok, pinikot na gano'n, no? Inikot, feel mo yun. Ang iba kasi akala nila ang soberenya lang kapag kinukuha yung West Philippine Sea. Yung bahagi ng bansa Oo. natin. No? Eh pagka isinuko mo yung kalayaan ng bansa, At yung batas. yung batas, Oo. isinuko mo sa dayuhan, yun na rin yun eh, di ba? Oo. Pagsuko na rin ng soberenya isinuko yun. mo. May hukuman naman sa Pilipinas, ba't mo Oo. doon dinala, di ba? Oo. Hindi mo nga iniharap sa hukuman dito eh, sa Pilipinas. Halimbawa, sa lower court o kaya sa Supreme Court, para sabihin nila, o sige, tama yung ginawa nyo. Dalhin nyo yan sa ICC. Nako. And then ganun pa man, kung ganun ang ginawa, at least merong pinadaan mo ng korte, di ba? Tama, Masasabi tama. mo, hindi, pumayag yung korte dito eh. Oo. So wala na hindi na pawalang kabuluhan yung judicial independence. It's a bad precedent. Yun nga. Maling, pangyayari sa ating bansa. Oo. Hindi po presidente yung tutukoy ang presidente, kundi bad president. Sabi ng iba, president. At dahil dyan, Nelson, ito rin kayang Marami uinit na ulo. marami uminit ang ulo ngayon. Oo nga Ito rin kayang nasa isip ng mga tao kung bakit lagi silang nagdadala ng armas ngayon, Naku Nelson. po, siguro sabi nila, Oo. baka kasi kapag magdadala na ako ng armas, sabi ng iba. oo. Kasi baka biglang may dumating na arestuhin ako, Oo. bigla na lang akong dalhin sa ICC dyan. Wala akong malay-malay. Naku O kaya po. kung saan ako ipadala. Oo. Baka bigla na lang akong arestuhin, ipadala ako sa bansa. Pwede na pala ngayon yun eh. Nako, Ay, aba. alalahanin po ninyo, mali po yan. Mali.